Bago tayo mag-umpisa sa atong istorya, sandali lang, nais ko munang batiin ang bawat nanonood at nakikinig. Saan ka man naroroon ngayon, mapaprobinsya man o lungsod, maraming salamat sa pagsama mo sa kwentong ito. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon para mas lalo nating maramdaman na sabay-sabay nating pinakikinggan ang istoryang ito mula sa iba't ibang sulok ng mundo. At ngayon, dumako na tayo sa isang kwentong puno ng lihim, sakit, pagbangon at isang pusong matagal na nagkunwaring hindi na marunong makakita. Sa gitna ng isang lungsod na hindi natutulog, kung saan ang mga ilaw ng gusali ay hindi kailanman tuluyang namamatay at ang mga tao ay laging nagmamadali na parang may hinahabol na oras, may isang lalaking namumuhay sa katahimikang tila matagal nang pinili bilang parusa sa sarili. Ang pangalan niya ay Leandro Vallejo. Sa papel, isa siyang matagumpay na negosyante, isa sa mga unang nagpasikat ng isang kilalang restaurant chain na tinawag na Casa Aminta, isang pangalang kinuha niya mismo mula sa pangalan ng kanyang ina. Sa loob ng maraming taon, naging paborito ng mga pamilya, magkakaibigan at maging ng mga negosyanteng gustong tikman ang luto na may halong alaala ng tahanan ang restaurant na iyon. Ngulit sa kabila ng tagumpay na iyon, walang sino man ang totoong nakakaalam kung bakit halos bigla na lamang naglaho sa mata ng publiko si Leandro. May mga nagsabing lumipat siya ng bansa, may mga nagbulong-bulungang nalugi siya at itinago na lamang ang sarili sa kahiyaan. May ilang ding nagbalita na nabulag daw siya at hindi na muling nakabalik sa trabaho. Pero ang totoo, mas masakit at mas mabigat ang dahilan. 7 taon na ang nakalipas mula ng gabing iyon. Gabing umuulan, gabing pauwi na sana silang mag-asawa mula sa isang charity dinner. Gabing hindi dapat nangyari. Habang mahigpit na hawak ni Leandro ang manibela, katabi niya ang asawang si Mirela, isang babaeng hindi lamang naging katuwang niya sa negosyo, kung hindi naging sandigan din niya sa lahat ng panahong halos sumuko na siya sa buhay. Si Mirela ang klaseng babae na marunong makinig kahit hindi ka nagsasalita. Siya rin ang tipo ng taong kayang ngumiti sa waiter, sa janitor, sa guard at sa pulubi sa kanto sa iisang paraan, walang pagmamataas. Leandro, mahinang sabi ni Mirela noon habang pinagmamasdan ang basang kalsada sa bintana. Kapag lumaki pa lalo ang Casa Aminta, huwag mong hahayaan na mawala yung puso ng negosyo natin. Napahinga si Leandro at bahagyang ngumiti. Hindi mangyayari yun, basta ikaw mang kasama o. Ngumiti si Mirela, pero ilang segundo lang ang lumipas ay nagbago ang lahat. Isang truck na nawalan ng kontrol ang biglang sumalpok sa kanilang sasakyan. Isang iglap lang, isang malakas na tunog, isang mundo ang nawasak. Nakaligtas si Leandro, si Mirela hindi. Matapos ang aksidente, matagal na naospital si Leandro. Nagkaroon siya ng pinsala sa ulo at sa mga mata. Ayon sa mga doktor, hindi niya man siya ganap na nabulag, ngulit naapektuhan ang kanyang paningin at lalo pang pinalala ng trauma ang kondisyon niya. May mga panahon na malabo ang pingin niya. May mga pagkakataon ding normal ito. Ngulit higit sa lahat, nagbago ang tingin niya sa sarili. Doon nagsimula ang kanyang unti-unting paglayo. Hindi na siya madalas makita sa mga meeting, hindi na siya sumipot sa openings ng bagong branches. Unti-unti niyang ibinigay sa mga tauhan at abogado ang pamamahala sa kumpanya habang siya'y nagkukulong sa isang tahimik na apartment sa lumang bahagi ng lungsod, malayo sa mga kamera, malayo sa mga boardrooms at higit sa lahat, malayo sa anumang nagpapaalala sa kanya ng gabing siya ang nakaligtas at ang asawa niya ang hindi. Sa apartment na iyon, iisang tao ang nanatili sa tabi niya, si Aling Sabel, ang dati nilang katiwala sa bahay na matapos mamatay si Mirela ay tumayong bantay, pag-aalaga at minsan nga ay manay na rin sa kanya. Isang hapon, habang tahimik na nakaupo si Leandro sa tabi ng bintana at hawak ang kanyang baso ng maligamgam na tsaa, pumasok si Aling Sabel dala ang bagong laban niyang damit.
Hindi ka na naman kumakain ng maayos hiho, anin niya habang maingat na isinasabit ang polo sa kabinete. Kung ganyan ka lagi, paano ka lalakas? Hindi agad sumagot si Leandro. Nakatingin lamang sa sakawalan. Bagamat sa totoo'y malabo lamang ang kanyang paningin sa oras na iyon. Anong silbi ng lakas? Mahina niyang tugon. Kung wala na rin naman akong gustong balikan. Napahinto si Aling Sabel. Sanay na siya sa mga katagang ganoon, pero sa bawat pagkakataon ay parang bago pa rin ang sakit na dulot noon. May dahilan pa rin para bumangon, sabi niya. Hindi lang lagi mo gustong makita. Mapakla ang naging ngiti ni Leandro. Kaya nga siguro mas madaling magpanggap na hindi na lang ako nakakakita. Hindi na nagsalita si Aling Sabel. Sa halip ay dahan-dahan niyang inilapag ang tray ng pagkain sa maliit na mesa. Bukod kay Aling Sabel, isa pa sa iila pinapapasok sa buhay ni Leandro ay si Noemi Luarca, isang nurse therapist na inirekomenda ng doktor niya matapos mapansing hindi lang katawan ang kailangang gamutin sa kanya, kundi pati isip at damdamin. Hindi tulad ng iba, hindi takot si Noemi sa katahimikan ni Leandro. Minsan, habang kausap niya ito sa sala, diretsahan itong sinabi, "Hindi ka totoong gustong mawala sa mundo, Sir Leandro. Kasi kung gusto mo talaga, matagal mo nang binitawan lahat, pati kumpanya." Sumingamot si Leandro. "Baka hindi ko lang alam paano binitawan." "O baka umaasa ka pa rin," sagot ni Noemi. "Hindi mo lang natatanggap." Napailing si Leandro at tumayo saka hinanap ang kanyang tungkod. "Ano pa bang kaasahan ko? Na may natitira pang maayos sa buhay mo," matatag na wika ni Noemi, "at na baka may kailangan ka pang ayusin." Madalas na ganoon ang usapan nila. Mahirap, mabigat, pero totoo. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, tuloy pa rin ang pagtakbo ng negosyong iniwan ni Leandro sa kamay ng mga taong dati niyang pinagkakatiwalaan. Sa flagship branch ng Casa Aminta, tila maayos ang lahat sa unang tingin. Nakapress ang mga uniforme, makinis ang sahig sa main dining, maayos ang mga ilaw, magalang ang mga ngiti ng mga frontliner sa mga may kayang customer. Ngunit sa likod ng makintab na harapan niyon ay may ibang realidad. Naroon si Gerard Salcedo, ang operations manager na kilala sa pino niyang pananalita sa mga may pera, ngunit sobrang talim ng dila sa mga tauhan. Sa harap ng mga investor, lagi siyang mukhang propesyonal. Pero sa kusina at stockroom, isa siyang mabagsik na amo na kayang manghiya ng crew sa pinakamaliit na pagkakamali. "Elisa, ilang beses ko bang sasabihin na huwag mong uunahin ang table 7 kung hindi pa tapos ang private room?" Sigaw niya minsang abalang-abala ang dinner rush. Napayuko si Elisa, isang 28 taong gulang na waitress na 2 taon nang nagtitiis sa branch na iyon. "Sir, senior citizen po kasi yung nasa table 7 at kanina pa pong naghihintay." "Hindi ako nagtatanong ng dahilan," putol ni Gerard. "Ang trabaho mo, sumunod, hindi maawa." Tahimik na napakuyom si Elisa sa tray na hawak niya. Sanay na siya sa ganoong klaseng pananalita, pero sa bawat araw ay may bago pa ring kirot na dumarating. Breadwinner si Elisa. Siya ang nagpapaaral sa bunsong kapatid niyang si Yani sa kolehiyo at sumasalo sa maintenance medicine ng ama niyang si Rogelio na mahina na ang katawan matapos ng mahabang panahon ng pamamasada bilang driver. Kaya kahit gusto na niyang umalis sa trabaho, hindi niya magawa. Sa kusina naman ay naroon si Tomas Riego, isang kusinerong hindi pala salita ngunit maaasahan sa init ng trabaho. Pangarap niyang makapag-ipon para sa sariling maliit na karinderya balang araw. Kapag napapagalitan si Elisa, siya ang dalas na umaabot ng libreng sabaw o tinapay sa break time nang hindi nagsasalita. "Ito," sabi minsang inabutan siya ni Elisa ng maliit na mangkuk ng sopas sa gilid ng prep table. Napalingon si Elisa. "Naku, mas bawal to. Baka makita tayo." "Mas bawal ang himatayin ka ng pagod." Maikling sagot nito bago bumalik sa niluluto. Naroon din si Juno Vergel, ang batang dishwasher na working student, at si Maita Cordero, ang senior server na madalas magtanggol sa mga bagong crew. Sa bawat araw na lumilipas, sila ang nagiging tahimik na sandalan ng isa't isa sa lugar na puno ng takot at pagod. Ngunit ang hindi alam ng karamihan,
may ilang taong nagsisimula ng makapansin na may hindi tama sa takbo ng Casa Aminta. Isa na roon si Ben-Hur Ong, ang matagal ng accountant ng kumpanya. Habang sinusuri niya ang ilang report sa opisina isang gabi, napakunot ang luon niya sa mga numerong hindi nagtutugma. Staff meal budgets na sobra ang kaltas, maintenance requests na pinirmahan pero hindi naman isinagawa, at sanitation expenses na tila paulit-ulit ngunit walang malinaw na patutunguhan. Napabuntong hininga siya at agad na tinawagan ang legal advisor ng kumpanya, si Attorney Sabina Requinto. Sabina, mabigat ang boses niya sa kabilang linya. May nangyayari sa flagship at pakiramdam ko, matagal na. Tungkol kay Gerard? Direktong tanong ni Sabina. Hindi lang kay Gerard, sagot ni Ben-Hur. Mas malalim, pero siya ang nasa ibabaw. Sigurado ka ba? Kapag hindi tayo kumilos ngayon, ani Ben-Hur, baka tuluyan ang mawala yung Casa Aminta na itiniyo ni Leandro at Mirela. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya. Pagkaraan, marahang nagsalita si Sabina. Kakausapin po si Leandro. Pero pareho nilang alam, hindi ganun kadali abutin ng isang taong matagal nang isinara ang sarili sa mundo. At gayon paman, dumating ang sandaling hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Ilang araw matapos ang tawag na iyon, personal na dinala ni Ben-Hur sa apartment ni Leandro ang isang makapal na envelope. Naroon ang mga reklamo, report at ilang larawan ng mga bahaging marumi at pinababaya ang sira sa flagship branch. Mga lugar na hindi nakikita ng mga customer, ngunit araw-araw na dinaraanan ng mga empleyado. Tahimik na inabot ni Leandro ang envelope habang nakasuot ng maitim na salamin. Ano to? Tanong niya. Sugat ng negosyo mo, sagot ni Ben-Hur. At kung hindi mo pa rin titignan, baka mamatay na talaga. Matagal na nanahimik si Leandro. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Isa-isa niyang hinaplos ang mga papel. Ilang sandali pa'y inalis niya ang salamin niya at tinitigan ng mga larawang kahit medyo malabo sa kanyang paningin ay sapat na para makita niya ang kapabayaan, dumi at sakit na kumakapit na sa negosyong minsang ipinangako nilang aalagaan ni Mirela. Ayaw ko nang bumalik sa dati. Halos babulong niyang sabi. Hindi na kailangan, tugon ni Ben-Hur. Ang kailangan, harapin mo kung ano na ito ngayon. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tila may gumalaw sa loob ni Leandro na hindi lamang sakit, kundi pananagutan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang tungkod, saka itinaas ang mukha. Sabihin mo kay Sabina na wag mo nang gagalaw ang board. Napakunot noo si Ben-Hur. Bakit? Doon lang bahagyang ngumiti si Leandro. Isang ngiting hindi pa lubos masaya, mulit hindi na rin lubos patay. Gusto kong ako mismo ang makakita, sabi niya. Kahit akala nila, hindi ko kaya. Bago tayo mag-umpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, nais ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakikinig at sumasabay sa kwentong ito. Saan ka man ngayon naroroon, maraming salamat sa oras mo. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil napakasarap isipin na mula sa iba't ibang lugar, iisa ang kwentong sabay-sabay nating sinusundan. At ngayon, dumako tayo sa gabing magsisilbing simula ng pagbagsak ng mga taong sanay manapak ng mahihinat. Nang gabing sinabi ni Leandro kay Ben-Hur na gusto niyang siya mismo ang makakita sa kalagayan ng Casa Aminta, hindi yun impulsive na desisyon, hindi yun padalos-dalos na bugso ng damdamin. Sa totoo lang, magdamag siyang hindi nakatulog matapos umalis si Ben-Hur sa apartment niya. Paulit-ulit niyang tinignan ng mga litrato sa envelope, ang sirang tile sa gilid ng kusina, ang tumatagas na aircon malapit sa storage, ang mga maruruming basurahan malapit sa back service area, at ang mga report ng mga empleyadong hindi man lang pinakinggan. Para sa ibang tao, simpleng operational issue lang yon, mga problemang pwedeng ipasa sa supervisor o ipaayos ng maintenance. Pero para kay Leandro, iba ang bigat ng bawat larawan. Dahil bawat dumi, bawat sira, bawat kapabayaan na iyon ay tila sampal sa pangalang minsang nilang binuo ni Mirela ng may dignidad at malasakit.
Mag-aalas 5 pa lamang ng hapon kinabukasan, kinantulungan siya ni Aling Sabel sa paghahanda. "Sigurado ka ba talaga rito, Hio?" Tanong nito habang inaayos ang botones ng simpleng long-sleeved polo niyang kupas ang kulay. Matagal ka nang hindi humaharap sa ganyang sitwasyon. Mahinang tumanggo si Leandro habang inaabot ang kanyang tungkod. Suot niya ang makapal na salaming itim na matagal na niyang ginagamit sa tuwing ayaw niyang mahalatang malinaw pa rin paminsan-minsan ang kanyang paningin. "Kailangan ko to, Sabel," sagot niya. "Hindi pwedeng puro report at papel lang. Kailangan kong marinig kung paano sila magsalita. Kailangan kong maramdaman kung paano nila tratuhin ang isang taong inaakala nilang walang laban." Hindi kumbinsido ang matanda pero wala na rin siyang nagawa. Inabot na lamang niya ang lumang leather wallet ni Leandro, ang wallet na bihira nitong dalhin, ngunit sa loob noon ay naroon pa rin ang ilang mahalagang card at isang metallic identification card na matagal nang hindi nakikita ng iba. Bago umalis si Leandro, dumating si Noemi para sa regular check-up niya. Pagkakita niya sa ayos ng lalaki, bahagya siyang napahinto. "May pupuntahan ka," sabi niya. "May babalikan," tugon ni Leandro. Lumapit si Noemi at tumitig sa kanya na para bang sinusukat kung handa na nga ba talaga itong gawin ang binabalak. "Kapag naroon ka na," mahinahon niyang sabi, "huwag mong kakalimutan kung bakit mo ginagawa to. Hindi para maghiganti lang, kundi para maalaman kung ano ang katotohanan." Napangiti ng kaunti si Leandro. "Sa totoo lang, Noemi, mas natatakot akong malaman na totoo nga ang lahat." "Mas delikado kung patuloy kang magbubulag-bulagan," sagot nito. Sumakay si Leandro sa simpleng sasakyang inihanda ni Ben-Hur. Hindi siya gumamit ng driver na pamilyar sa kumpanya. Ayaw niyang may makakilala sa kanya. Kasama lang niya ang isang tahimik na trusted staff ng accounting na si Mauro Tijing na hindi bahagi ng flagship operations at matagal nang alam ang ilang personal na detalye ni Leandro. "Sir, hanggang front lang po ba ako?" tanong ni Mauro habang papalapit sila sa restaurant. "Oo," sagot ni Leandro. "Pagkababa ko, umalis ka na. Bumalik ka na lang mamaya kung tatawagan kita." "Paano kung may mangyari?" Sumulyap si Leandro sa bintana. Sa labas, kumikislap na ang mga ilaw ng gabi at unti-unti nang dumadami ang mga sasakyang humihinto sa tapat ng Casa Aminta. "Kung may mangyari," mahinahon niyang sabi, "maalalaman ko na sa wakas ang totoo." Pagbaba niya sa tapat ng restaurant, halos hindi niya nakilala ang sariling alaala sa lugar. Nandun pa rin ang malaking gold signage ng Casa Aminta. Nandun pa rin ang elegant na fasad na dati nilang pinili ni Mirella dahil gusto nilang magmukhang maayos ngunit hindi nakaka-intimidate. Pero may kakaibang lamig sa lugar. Masyadong pulido sa harap. Masyadong peke ang dating ng ngiti ng mga nasa pintuan. Dahan-dahan siyang lumakad gamit ang tungkod. Sadya niyang hininaan na hakbang. Pinili niyang magmukhang mas nangangapa kaysa sa aktwal niyang kalagayan. Pagpasok niya sa pinto, unang sumulubong sa kanya ang receptionist na si Pia Samaniego. Nakaayos ang buhok at pulidong-pulido ang makeup. Ngumiti ito sa una, ngunit nang napansing simple ang ayos ng dumating at tila may kapansaman pa, mabilis ding nag-iba ang ekspresyon nito. "Good evening po," sabi ni Pia, ngunit kulang sa init ang boses. "May reserbasyon po kayo?" "Wala," mahinang sagot ni Leandro habang nakatingala ng bahagya na parabang hirap tansyahin kung nasaan ang kausap niya. "Wala, mag-isa lang ako. Kakain sana." Saglit siyang tinignan ni Pia mula ulo hanggang paa. Full house po kasi ngayon, sir," sagot nito. "Baka po gusto niyong bumalik na lang sa ibang oras." Hindi agad sinabi Leandro. Narinig niya ang ingay ng kubyertos, ang mahihinang tawanan ng mga customers at ang mahinang yabag ng mga waiter sa polished floor. Alam niyang may bakante pang table. Ramdam niya yon sa luwag ng hangin sa ilang bahagi ng dining area at sa tunog ng hindi pa nagagalaw na cutlery sa kanan. "Maghihintay na lang ako," sabi niya. Bahagyang nainis si Pia. Tinawag niya ang assistant floor supervisor. "Sir Rex," pabulhong niyang sabi nang lumapit si Rex. "May walk-in. Mukhang, alam mo na." Tinignan siya ni Rex nang hindi itinatago ang panghuhusga. Lumapit siya kay Leandro.
Sir, medyo marami po talagang tao ngayon. Baka po mahirakan kayo rito. Napakunot-no si Leandro sa salitang iyon. Mahihirapan? Opo, sabay tingin ni Rex sa tungkod niya. Alam niyo na po, medyo matao. Marahang tumanggo si Leandro na parang walang narinig na masama. Sanay akong mahirapan. Hindi inaasahan ni Rex ang sagot na iyon. Napaatras ito ng kaunti, saka tumingin kay Pia na halatang naiinis na rin. Sa puntong iyon, napansin sila ni Gerard Salcedo na kararating lang mula sa private room kung saan may inaasikaso itong mga negosyanteng bisita. Makinis ang buhok nito, perpekto ang ngiti at mamahalin ang suot na relo. Ngunit paglapit nito sa front area at makita si Leandro, agad ding nagbago ang kilos nito. Anong meron dito? Tanong ni Gerard. Sir, may walk-in po. Walang reservation. Tiningnan si Gerard si Leandro ng isang mabilis ngunit mapanuring sulyap. Hindi niya kilala ang lalaki at higit sa lahat, hindi ito mukhang customer na makakapagbigay ng magandang impresyon sa mga VIP nilang nasa loob. Sir, mahinahon ngunit malamig na sabi ni Gerard kay Leandro. Peak hour po ngayon. Pwede naman po kayong umorder sa ibang araw para mas masikaso namin kayo. Bumaling si Leandro sa pinanggagalingan ng boses. Hindi ko kailangan ng espesyal na asikaso. Upuan at pagkain lang. Napatitig si Gerard. May kakaiba sa tikas ng boses ng matandang lalaki. Hindi ito nanginginig. Hindi ito nagmamakaawa. Pero dahil mataas ang tingin niya sa sarili, ipinagsawalang bahala niya iyon. Sa bandang loob ng dining area, si Elisa ay kasalukuyang nagdadala ng tray ng drinks nang mapansin ng eksena sa may entrance. Mula pa lamang sa tindig ng bagong dating, may kung anong kumurot sa konsensya niya. Nang maibaba niya ang tray, mabilis siyang lumapit. Sir Gerard, maingat niyang sabi, may bakante pa pong two-seater malapit sa bintana. Pwede po doon si Sir. Hindi man lang siya nilingon agad ni Gerard. Nang wakas ay humarap ito kay Elisa, maliwanag ang pagkairita sa mukha nito. Hindi kita tinatanong, Elisa. Sir, customer pa rin po siya. Exactly. At bilang customer, dapat naaayon din sa setup ng restaurant ang ilalagay natin. Ayokong masira ang ambience sa main dining lalo na't may importanteng guests tayo. Narinig yun ni Leandro. Maging si Rex at Pia ay bahagyang natigilan pero walang umimik. Sir, mahinang sabi muli ni Elisa, marumi po sa likod. Napatalim ang tingin ni Gerard sa anya. Kung naaawa ka, ikaw ang maglinis. Pagkatapos ay humarap ito kay Rex at malamig na nagutos. Dalhin mo siya sa likod, doon sa may service side. Maglagay ka ng table kung wala. Parang may bumagsak sa sikmura ni Elisa. Ang tinutukoy ni Gerard ay ang pinakaayaw ng lahat na parte ng restaurant, isang sulok malapit sa bodega at back service corridor. May tugas sa itaas, malapit sa basurahan at karaniwang ginagamit lang kapag may inaayos sa loob. Hindi iyon lugar para sa customer, kundi para sa mga taong gusto nilang itago. Nang dahan-dahang akayin ni Rex si Leandro, muling nagsalita si Elisa. Sir, huwag naman po doon. Baka madulas siya. Lumingon si Gerard at sa pagkakataong iyon ay hayagan na siyang namahiya. Alam mo, Elisa, kaya hindi umaangat ang mga tulad mo dahil mas inuuna mo ang emosyon kesa sa trabaho. Kung gusto mong sumunod sa kanya sa likod, pwede kitang ilagay doon buong shift. Namula sa hiya si Elisa. Naroon ang ilang kasama niyang nakarinig. Mula sa malayo, nakita ni Maita ang pangyayari at napahigpit ang hawak niya sa order pad. Sa kusina, si Tomas na naghihintay ng pick-up ticket ay napalingon din nang narinig ang tumataas na boses ni Gerard. Tahimik na sumunod si Leandro kay Rex, hawak ang tungkod at bahagyang yumuyuko para lalong magmukhang kaawa-awa sa paningin nila. Pero sa loob-loob niya, isa-isang bumabaon ang bawat salita. Sa pagdaan nila sa gilid ng main dining, naamoy niya ang pamilyar na sabaw ng bulalo, ang bagong pritong lumpia at ang butter garlic ng seafood platter, mga recipe na isang pinaghirapan nilang perpektuhin ni Mirela. Mulit ang halimuyag na iyon ay agad na haluan ng amoy ng basa, sabon at lumang mantika nang makarating sila sa likod. Dito po muna, sir, sabi ni Rex at narinig ni Leandro ang tunog ng hinilang lumang mesa. Mabigat ang tunog ng paa ni Rex sa basang tiles. Malapit lang ang basurahan. Sa itaas, may patak ng tubig na bumabagsak ng paulit-ulit mula sa sirang tray ng aircon. Pasensya na po, ito lang available, sabi ni Rex. Pero halatang hindi naman tunay ang paghingi nito ng tawad. Dahan-dahang umupo si Leandro sa monoblock chair na hindi pantay ang paa.
Bahagyang umalog ito nang sumandal siya. Pag-alis ni Rex, ilang segundo lang ang lumipas ay may marahang yabag na lumapit. Si Elisa yon, may hawak na isang baso ng malamig na tubig at malinis na table napkin. "Sir," mahinang sabi niya, "pasensya na po talaga. Hindi po dapat dito kayo pinaupo." Inilapag niya ang tubig sa harap ni Leandro at maingat na pinunasan ng basang parte ng mesa. Marahang ngumiti si Leandro. "Ikaw ba yung nagsalita kanina?" "Opo." "Mapapagalitan ka." Bahagyang yumuko si Elisa. Sanay na po. Natahimik si Leandro sa sagot na iyon. May bigat, may buhay, may pagod na hindi galing sa isang araw lang. "Ano pangalan mo?" tanong niya. "Elisa po." "Salamat, Elisa." Hindi pa man nakakalayo si Elisa ay dumating si Juno, kunwari may dalang tray para sa back prep area. Palihim itong lumapit at naglagay ng mas malamig na basong tubig. "Sir, ito na lang po yung bagong kuha. Yung una kasi galing pa sa luma." Napangiti ng bahagya si Leandro. "Salamat, iho." Bago pa makasagot si Juno, sumigaw mula sa di kalayuan ng boses ni Gerard. "Juno, nandiyan ka na naman? Bumalik ka sa hugasan." Nagulat ang binata at dali-daling umalis. Mula sa kusina, pasimple ring sumilip si Tomas. Nang makita ang ayos ng pinag-upuan ng matandang lalaki, napailing siya at bumulong sa sarili. Grabe na talaga. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Gerald sa likod upang tiyaking hindi makakalabas sa main area ang istorbo. "Sir," sabi nito sa malamig na tono, "ano po ba talagang order ninyo? Pakibilisan na lang po at medyo busy kami." Marahang itinaas ni Leandro ang ulo. "Ganito na ba kayo laging makitungo sa bisita?" Natawa si Gerard, ngulit puno ng yabang ang tunog noon. "Depende sa bisita." Sa mismong sandaling iyon, may bahagyang tumigil sa paghina sa paligid. Nasa di kalayuan si Elisa, hawak ang order pad. Nasa may swing door si Maita. Mula sa kusina, nakikinig si Tomas. At si Leandro, bagaman tila tahimik pa rin, ay unti-unting humihigpit ang kapit sa kanyang wallet. Dahil alam niyang ang gabing ito na nagsimula sa pagupo niya sa pinakamaduming sulok ng sarili niyang restaurant, ay ilang sandali na lang bago tuluyang maghudbad ng maskara ang mga taong matagal nang naghahari sa lugar na hindi naman talaga kanila. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, nais ko munang pasalamatan ng bawat isa sa inyo na patuloy na nakatutok at nakikinig. Napakasarap isipin na sa iba't ibang sulok ng bansa at kahit sa labas nito, may mga pusong sabay-sabay na sumasabay sa bawat tagpo niyang kwentong ito. Kaya bago tayo dumako sa mas mabigat na mga pangyayari, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. At ngayon, heto na ang pagpapatuloy ng gabing yayaniging sa Casa Aminta at sa mga taong matagal nang namimihasa sa kapangyarihang hindi naman talaga kanila. Hindi agad nagsalita si Leandro matapos marinig ang malamig at mapanlait na sagot ni Gerard. Depende sa bisita. Simple lang ang apat na salitang iyon. Pero sa likod noon ay naroon ang buod ng lahat ng kabulukang matagal nang unti-unting kumakain sa pundasyon ng Casa Aminta. Hindi lang yun bastos na asal. Hindi lang yun kapritsyo ng isang manager na lasing sa kapangyarihan. Para kay Leandro, malinaw na sa mismong sandaling iyon, ang restaurant na minsang itinayo nila ni Mirela para maging ligtas na lugar ng bawat pamilya at ordinaryong tao, ay napasakamay ng mga taong marunong lang ngumiti sa may pera at dumura sa mahina. Sa di kalayuan, si Elisa ay nakatayo pa rin, hawak ang order pad. Hindi malaman kung lalapit ba siyang muli o hahayaan na lamang ang susunod na sundaling na tila bumibigat ang hangin. Sa may pinto ng kusina, tahimik si Tomas, ngulit halatang nagpipigil. Si Maita naman ay tila handa ng sumugod anumang oras kung tuluyan ng maging sobra ang ginagawa ni Gerard. "Sir," sabi nito sa malamig na tono. Sabi ni Gerard pagkaraan ng ilang segundo, "Kung o-order po kayo, pakibilisan. Hindi po ito pwedeng tambayan." Marahang tumango si Leandro. "Sige, isang sabaw, kahit anong mainit." Umikot ang dulo ng labi ni Gerard sa isang mapanghamak na ngiti. "Rex," sigaw niya, "bigyan mo nga ng cheapest soup natin." Hindi sumagot si Leandro. Sa halip, dahan-dahan niyang ipinasok ang kamay sa bulsa ng kanyang simpleng pantalon at inilabas ang lumang leather wallet.
Sandali niya itong hinawakan na parabang may pinakikiramdaman sa loob. Pagkatapos ay inilapag niya ito sa ibabaw ng bahagyang basang mesa. Saktong-sakto sa galaw na iyon, may nahulog mula sa wallet. Isang makintab na metallic identification card. Tumama iyon sa gilid ng mesa bago dumausdo sa sahig. Ay nako, iritadong sabi ni Rex habang yumuyuko para pulutin sana ang card, pero naunahan siya ng boses mula sa likod. Huwag mong gagalawin. Lahat ay napalingon. Kararating lang sa likod si Attorney Sabina Requinto. Naka-dark blazer at may hawak na folder. Hindi niya inaasahang sa likurang maruming bahagi niya madadatnan ang eksena dahil ang pakay niya lang sa branch ng gabing iyon ay ang sorpresa sanang internal spot audit na pinakiusapan ni Ben-Hur. Ngulit nang makita niya ang isang matandang lalaking may itim na salamin, tungkod at pamilyar na tindig, halos huminto ang tibok ng dibdib niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Kinuha ang card mula sa sahig at sa sandaling mabasa niya ang pangalang nakaukit doon, namutla siya. Leandro Vallejo, founder and sole owner, Casa Aminta Holdings. Naniga si Sabina. Namlamig ang mga daliri niya at nang unti-unti niyang itinaas ang tingin sa lalaking nakaupo sa monoblock chair sa pinakamaduming sulok ng restaurant, wala nang natira pang duda. "Sir," halos pabulong niyang sabi. "Attorney Sabina? Ano pong—" Hindi siya pinansin ni Sabina. Ang mga mata niya ay diretsyong nakatutok na kay Leandro. "Sir Leandro," parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong likurang bahagi ng restaurant. Hindi agad naiintindihan ni na Rex at Pia ang sinabi ni Sabina, ngulit si Gerard ang unang nakaramdam ng kakaiba. Nagiba ang kulay ng mukha niya. Unti-unti, parang dugo niyang biglang umurong. "Ano pong sabi niyo?" pilit niyang tanong. Doon, sa harap ng lahat, dahan-dahang inabot ni Leandro ang kanyang itim na salamin. Marahan niya iyong inalis. Hindi ganap na patay ang kanyang mga mata. Hindi man perpekto ang liwanag ng tingin niya, sapat iyon para makita ang mga mukhang unti-unting nawawalan ng angas. Matagal na walang nagsalita. Si Elisa ang unang napasapo sa bibig. Hindi man niya kilala ng personal ang founder ng Casa Aminta, ilang beses niyang nakita ang lumang framed photo sa main office, isang litrato ni na Leandro at ng yumaong si Mirela noong kabubukas pa lang ng flagship branch. Bata pa noon si Leandro sa litrato, mas masigla, mas maliwanag ang aura. Pero kahit tumanda at pumayat ang lalaking nasa harap niya ngayon, hindi pwedeng magkamali si Elisa. Diyos ko, mahinang bulong ni Maita mula sa may pinto. Napaatras si Rex. Si Pia naman ay biglang namutla at napahawak sa counter malapit sa service rack. Samantala, si Gerard ay tila pinipilit pang ngumiti, bagamat halata nang hindi niya na alam kung anong klasing mukha ang dapat niyang isuot. "Sir Leandro?" pilit nitong sambit. Kayo po pala yan. Bakit hindi po ninyo agad sinabi? Sana ano?" Mahinahon ngulit malamig na tanong ni Leandro. Walang sumagot. "Sana hindi ninyo ako pinaupo rito. Sana hindi ninyo ako pinadali. Sana hindi ninyo ako trinato na parang sagabal." Beti sa lahat ng sinabi niya, hindi malakas, pero bawat isa ay may bigat na sapat para yuruin ang yabang ng mga taong kaharap niya. Lumunok si Gerard. "Sir, may misunderstanding lang po. Peak hour kasi at—" "Peak hour? Ganun ba ang tawag ninyo sa paglalagay ng customer sa tabi ng basura?" Hindi makasagot si Gerard. Tumihik si Sabina, saka binuksan ng folder na dala niya. "Mr. Salcedo, nandito ako ngayong gabi para sa surprise audit, pero mukhang mas maaga tayong bibigyan ng dahilan para gawin ito ng mas malalim." Agad nag-iba ang tindig ni Gerard. "Attorney, sandali lang po. Huwag naman po nating palakihin ito. Mali lang siguro ang pag-handle ng staff." "Mali?" putol ni Sabina. "Ang tawag mo rito mali lang?" Sa pagkakataong iyon, nagsimulang lumapit ang ilang staff. Hindi na rin naitago ng bulong-bulungan mula sa dining area ang nangyayari. May ilan sa mga customer na napapatingin sa likod, nagtataka kung bakit tila nagkakagulo. "Pia," utos ni Sabina, "isara mo muna ang access dito. Walang lalabas at walang papasok na staff hanggang hindi malinaw ang nangyari." "Opo," nanginginig na sagot ni Pia. Ngulit bago pa tuluyang makontrol ang gulo,
Dumating si Ben-Hur Ong, hinihingal pa dahil minadali ang biyahe matapos makatanggap ng mensahe mula kay Sabina ilang minuto kanina. Nang makita niya si Leandro na naroon mismo sa lugar na kinunan ng litrato sa complaint packet, bahagya siyang napapikit. "Hindi mo na inantay ang signal ko," sabi niya kay Leandro. Bahagyang may halong lungkot, ngulit may paggalang. "Huli na ang signal," sagot ni Leandro. "Kailangan ko nang marinig gamit ang sarili kong tenga." Pagkatapos ay binalingan niya si Gerard. "Ngayong gabi," ani ni Leandro, "wala munang magtatago." Sa utos ni Sabina, dinala si Gerard, Rex at Pia sa maliit na function room sa gilid ng restaurant. Tinawang din sina Elisa, Tomas, Maita at Juno bilang mga saksi sa nangyari. Ang ilang senior staff ay inatasang pansamantalang patakbuhin ang main dining habang maingat na pinapaalis ang mga customer sa bahaging hindi na dapat maabala. Sa loob ng function room, naroon si Leandro sa unahan, nakaupo na ngayon sa maayos na silya. Nasa kanan niya si Sabina, nasa kaliwa si Ben-Hur. Nasa harap nila, tila mga estudyanteng nahuling nandadaya, naroon sina Gerard, Rex at Pia. Tahimik ang lahat sa loob ng ilang segundo. Si Elisa ang unang pinagsalita. "Nakita ko po ang nangyari." Nanginginig ngunit malinaw ang boses niya. "May bakanting table sa main dining. Nagsuggest po ako na doon na lang paupuin si Sir. Pero sinabi po ni Sir Gerard na ayaw niyang masira ang ambience." Pagkarinig sa salitang iyon, marahang pumikit si Leandro. Iyon ang mismong salitang tumatak sa kanya kanina. Ambience, ulit niya. Mas mahalaga pa iyon kaysa dignidad. "Sir," sabat ni Gerard, "hindi po iyon ang ibig kong sabihin." "Tumahimik ka muna," malamig na sabi ni Sabina. Sumunod namang nagsalita si Maita. "Matagal na po naming nararanasan ito, hindi lang po sa customers, pati sa staff. Kapag hindi po maganda ang itsura, kapag mahirap, kapag hindi maloob ang buo, doon po sila tinatamaan." Tinawag si Tomas. "May masasabi ka ba?" tanong ni Ben-Hur. Saglit na yumuko si Tomas bago nagsalita. "May mga pagkakataon pong binabawasan ng staff meal. Tapos sa report, buo ang pirma na natanggap daw namin. Minsan po, yung mga request naming ipaayos ang likod at drainage, pinapapirma pero hindi naman naayos." Napakunuko si Sabina. "May record ka?" Tumanggo si Tomas. "May mga picture po ako sa phone, tsaka screenshots ng schedule at deductions." Si Junior man, na kanina pang pinipisil ang laylayan ng uniforme niya, ay halos hindi makatingin ng tawagin. "Huwag kang matakot," sabi ni Leandro. Napatingin ang binata sa kanya at doon lang tila nabawasan ang panginginig niya. "Sir," sabi ni Juno, "minsan po pinagagalitan kami ni Sir Rex kapag pinapansin namin yung mga customer na mukhang walang pera. Sinasabi po niya na unahin naming lagi yung mukhang may pambayad ng mahal." Napatingin si Rex kay Gerard na tila gustong isisi ang lahat sa staff. Ngulit hindi pa tapos ang gabi. Habang isa-isang lumalabas ang mga testimonya, lalo ring nabubuo sa isip ni Sabina at Ben-Hur ang mas malaking larawan. Hindi ito simpleng kabastusan lang sa iisang gabi. Sistema ito. Ugali itong ginawang kultura. Isang kalakaran ng takot, pandadaya at paglalapastang sa tao. Ngayong gabi, marining nasabi ni Sabina, "Suspendido kayong tatlo pending full investigation." "Attorney, sandali lang po. Hindi pwede. Ako ang nagpapatakbo sa flagship. Kapag nawala ako rito, babagsak ang branch." Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang hearing, bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Leandro. "Hindi," sabi niya. "Mas babangon ang branch." Lumingon siya kay Elisa, kay Tomas, kay Maita at kay Juno. Mga mukhang pagod, kinakabahan at hindi sanay mapansin ng nasa itaas. "Kayong apat?" Sabi niya, "Hindi ko pa alam ang buong kwento ninyo. Pero malinaw sa akin ngayong gabi na hindi kayo ang bulok sa lugar na ito." Hindi makapaniwala si Elisa. "Sir?" "Simula bukas," dugtong ni Leandro, "isasara muna ang back service area para ipaayos. Ire-review ang payroll, ibabalik ang maling kaltas, at magkakaroon ng pansamantalang restructuring." Napatingin si Ben-Hur sa kanya. "Sigurado ka?" "Oo," sagot ni Leandro, "at gusto kong magsimula sa mga taong may malasakit." Pagkatapos ay tumingin siya kay Elisa. "Elisa Marquez," napatuwid ng dalaga, "simula bukas, ikaw muna ang magiging interim floor coordinator ng flagship
habang iniimbestigahan ng management. Para bang huminto ang mundo ni Elisa. "Sir, ako po," nanginginig niyang sabi. "Hindi ko po alam kung kaya ko." "Kaya mo," putol ni Maita, na ngayon ay may namumuong luha sa mata. "Oo nga," sabat ni Tomas. "Ikaw pa." Si Juno naman ay napangiti sa unang pagkakataon ng gabing iyon, habang si Gerard ay tila hindi makapaniwala sa nangyayari, lalo lamang tumibay ang loob ng mga taong ilang taon ding nakayuko. At si Leandro, sa gitna ng lahat ng iyon, ay tila unang beses na muling nakaupo sa loob ng Casa Aminta, hindi bilang anino ng nakaraan, kundi bilang taong handang bawiin ang negosyong minsang nawala sa kanya. Ngunit kasabay ng pagbawi na iyon ay ang mas mabigat na gawain, dahil alam niyang ang pagkakabunyag kay Gerard ay simula pa lang. Dahil sa likod ng pagmamataas ng manager na iyon, malinaw nang may mas malalim pang kabunukan sa loob ng kumpanya. At kung gusto niyang tunay na mailigtas ang Casa Aminta, hindi sapat na ibagsak lang ang isang mayabang na tao. Kailangan niyang buuin muli ang lahat, mula sa sahig na murumi hanggang sa mga pusong matagal nang niyurakan. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, maraming salamat muna sa patuloy mong pakikinig at pagsubaybay. Habang lalong umiigting ang mga pangyayari sa Casa Aminta, mas lalo nating nakikita na hindi natatapos ang laban sa pagbagsak ng isang kontrabida lang. Dahil minsan, kapag sinubukan mong ayusin ang isang sirang pundasyon, mas marami pang bitak ang lilitaw. Kaya bago tayo dumako sa mas masalimuot na bahagi ng kwento, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. At ngayon, heto na ang kasunod na kabanata ng muling pagbangon ni Leandro Vallejo at ng mga taong matagal na ring nakikipaglaban ng tahimik. Nagsimula ang tunay na pagbabago sa Casa Aminta hindi sa engranding press conference o sa magarbong anunsyo, kundi sa mga simpleng bagay na noon pa man ay dapat nang nangyari. Kinabukasan, matapos ang gabing nabunyag ang pagkatao ni Leandro, maagang dumating sa flagship branch sina Sabina at Ben-Hur, dala ang mga auditor, maintenance inspectors at HR representatives. Wala nang paligoy-ligoy, isinara agad ang back service area, ipinaimbestiga ang payroll records, pinasuri ang stockroom, kitchen logs at sanitation clearances. Ang dating lihim na kabulukan sa sulok ng restaurant ay isa-isang inilalantad sa liwanag ng umaga. Ngunit habang nagsisimula ang ayos na paglilinis sa loob, isa namang mas maruming laban ang tahimik humahabi sa labas. Sina Gerard, Rex at Pia ay agad na sinuspinde, ngunit hindi ibig sabihin nun ay tuluyan na silang nawalan ng galaw, lalo na si Gerard Salcedo. Sa unang 2 linggo matapos ang insidente, tahimik ito, walang imik, walang paramdam. Para bang tinanggap na lamang niya ang pagbagsak. Ngunit kilala siya ni Sabina. Ang ganoong klaseng tao ay hindi basta maglalaho ng walang kapalit na gulo. At tama siya. Isang Lunes ng umaga, habang nagkakapi si Elisa sa maliit na staff room bago magsimula ang shift, bigla siyang linapitan ni Maita na hawak ang cellphone. "Elisa," sabi nito, bahagyang namumutla. "Tignan mo to." Pagkakita ni Elisa sa screen, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. May kumakalat na post sa social media. Isang anonymous page ang nag-upload ng edited video mula sa flagship branch. Sa unang tingin, makikitang may tagas sa likod, magulo ang service area, at may caption na, "Ganito ba ang flagship branch ng Casa Aminta? Pabaya, marumi, at pinapatakbo ng founder na nagpapanggap pang bulag sa drama." Kasunod noon ay mga komento, screenshots at samut-saring chismis. May nagsasabing baliw na raw si Leandro. May nagsasabing scripted ang lahat para makakuha ng simpatya. May ilan pang nagsimulang magduda kung totoo bang may malasakit ito sa empleyado o ginagamit lang ang insidente para linisin ang pangalan ng kumpanya. Nang mabasa iyon ni Elisa, parang may kumurot sa dibdib niya. "Sir Gerard," mahinang sabi ni Maita, "sigurado akong siya to." Hindi agad nagsalita si Elisa. Dahil bukod sa pagkabigla, may kasama ring takot ang lahat ng iyon.
dahil sa mga mata ng publiko, hindi nila alam ang buong katotohanan. Isang edited video lang at ilang mapanlinlang na salita ay pwedeng sumira sa buwan ng pagsisikap na ayusin ang nasirang pangalan ng Casa Aminta. Pagdating ni Leandro sa branch makalipas ang 1 oras, nadatnan niya sa opisina sina Ben-Hur, Sabina, Elisa at Tomas na parehong mabigat ang muka. Lumabas na, tanong agad ni Leandro na tila inaasahan na ang ganito. Tumanggo si Sabina. At hindi lang basta chismis, organisado, may paid boosting ang posts, may mga anonymous complaint forms ding isinusubmite sa City Business Office. Napabuntong hininga si Ben-Hur. May gustong gumawa ng public pressure para magmukhang hindi tayo credible. Tahimik na naupo si Leandro. Hindi siya sumagot agad. Mula nang magbalik siya sa pamamahala, hindi pa rin nawawala ang mga araw na bigla siyang binabalikan ng hirap sa dibdib kapag sumasabay ang pagod at alaala. At ngayon, sunod-sunod ang problema, ramdam niyang muli ang bigat ng matagal niyang pinasan. "Sir?" mainat na tanong ni Elisa. Tumingin si Leandro sa kanya. "Natatakot ka?" Hindi nakapagsinungaling si Elisa. "Opo." "Maganda," sagot niya. "Ibig sabihin, alam mo ang pwedeng mawala, pero hindi ibig sabihin nun hihinto tayo." Sa sumunod na mga araw, naging mas mabigat ang trabaho sa flagship. Bukod sa pang-araw-araw na operasyon, kailangan din nilang sagutin ng reputational damage. May mga reservation na kinansela, may 2 corporate clients na nag-pause sa bookings, may supplier na biglang nagtaas ng presyo matapos marinig ang kumakalat na issue. At doon nagsimulang lumitaw ang panibagong sugat ni Leandro. Hindi sa negosyo, kundi sa sarili. Isang gabi, matapos ang mahabang meeting kasama ang legal at finance team, bumalik siya sa apartment niya na pagod na pagod. Nasa sala si Noemi, naghihintay dahil napansin ni Aling Sabel na ilang araw nang kulang ang tulog ng lalaki. "Hindi ka na naman kumakain ng maayos," sabi ni Noemi habang inilalapag ang dala niyang soup container sa mesa. "Lahat yata kayo yan ang linya," mahina ngunit halos tuyong sagot ni Leandro. "Dahil lahat kami nakikita kung paano mo na naman pinaparusahan ang sarili mo." Umupo si Leandro at marahang hinilot ang sentido. "Hindi ko na alam kung tama pa bang bumalik ako. Simula nang humarap ako, parang mas dumami ang sugat." "Sugat na matagal nang naruroon," sagot ni Noemi, "na yun mo lang nakikita." Hindi siya nakasagot. "Leandro," mas mahinahon nang sabi ni Noemi, "huwag mong ipagkamali ang hirap sa kabiguan. Kapag naglilinis ka ng nana, talagang mabaho, talagang masakit." Napapikit siya. Sa mga ganoong sandali, minsan ay si Noemi lang ang may lakas ng loob na sabihan siya ng mga bagay na ayaw niyang marinig, ngunit kailangan niyang marinig. Ngunit sa gitna ng mga problemang yon, may isa pang tao mula sa nakaraan ang biglang dumating. Isang hapon, habang nasa conference room ng head office si Leandro kasama sina Sabina at Ben-Hur, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng matikas ang tindig, naka-cream blouse at may matalim na mga matang halos kapareho ng kay Mirela. Si Celestina Vera. Matagabatang kapatid ni Mirela. Matagal na itong hindi nakikialam sa negosyo. Matapos mamatay ang kanyang ate, halos pinutol nito ang ugnayan kay Leandro. Sa tingin niya, pagkatapos ng trahedya ay mas pinili ni Leandro ang maglaho kesa ipaglaban ng pangakong ginawa nila ng ate niya na gawing negosyo ng dignidad at malasakit ang Casa Aminta. "Ang tagal mong nawala," unang sabi ni Celestina, walang anumang lambing sa tono. Tahimik si Leandro. "Ngayon ka lang bumalik," dugtong nito, nung halos bumagsak na ang lahat. "Celestina," awat ni Sabina, ngunit hindi nagpigil ang babae. "Hindi, Sabina, karapatan kong sabihin to. Ate ko ang kasama niyang bumuo nito. Ate ko ang naniwala sa kanya. Tapos nang mamatay si Ate Mirela, iniwan niya lahat sa ibang tao." Mabigat ang katahimikan sa silid. Sa isang banda, masakit marinig yon. Sa kabilang banda,
Alam ni Leandro na wala namang kasinungalingan sa mga sinabi nito. May punto siya, marahan niyang sabi. Nagulat pa si Sabina. Wala akong depensa sa mga taon na nawala ako, pagpapatuloy ni Leandro. Pero nandito na ako ngayon. Napatawa si Celestina, pero malamig ang tunog nun. At gusto mong paniwalaang sapat na yon? Hindi na sumagot si Leandro. Wala siyang maibibigay na paliwanag na kayang burahin ang mga taon ng pagkawala. At alam niyang ang tiwala ay hindi na maibabalik sa isang pag-uusap lang. Sa mga sumunod na linggo, naging lantad ang tensyon sa pagitan ni Celestina at ni Elisa. Bagamat hindi direktang masama ang trato ni Celestina kay Elisa, halatang hindi ito kumbinsido sa dalaga. Nakikita niyang mabilis ang pagangat ni Elisa sa loob ng kumpanya at sa isip niya, baka ginagamit lang nito ang pagiging malapit kay Leandro upang magkaroon ng posisyon. Isang beses, nadatnan niya si Elisa at Leandro sa training hall, magkasamang nagre-review ng bagong staffing policy. Masipag mo namang dumidikit sa may-hari, malamig na sabi ni Celestina. Nagulat si Elisa. Ma'am, may inaayos lang po kaming staffing flow para sa bagong branch audit. Ganun ba? Sagot ni Celestina. Buti ka pa, malapit agad ang loob. Tahimik lang si Leandro, ngunit napansin niya ang pamumulalang mukha ni Elisa. Celestina, mariin niyang sabi, kung may problema ka sa akin mo sabihin, hug sa kanya. Tinitigan siya ng babae ng ilang segundo bago tuluyang umalis. Hindi agad nakaimik si Elisa. Sir, baka po tama si ma'am, mahinang sabi niya pagkaraan. Baka mas mabuting sa iba niyo na lang ipagawa. Hindi ikaw ang problema. Subalit bago pa tuluyang humupa ang tensyon, dumating ang pinakamapanganib na atake. Nakatakda noon ang isang mahalagang investor dinner sa flagship branch. Ito sana ang magiging hudyat ng muling pagbabalik ng kumpiyansa ng ilang old partner sa Casa Aminta. Naroon ang ilang hotel buyers, franchise consultants at isang regional development group na posibleng magpondo sa employee housing assistance na balak ni Leandro. Pinaghandaan iyon ng lahat. Mula kina Tomas at kitchen team hanggang sa servers, nangunahan nina Elisa at Maita. Ngunit ilang minuto bago dumating ang pangunahing investor group, biglang kumalat ang balitang may anonymous health complaint laban sa branch. Kasabay niyon, may ipinadalang edited video clip sa mga imbitadong guest na nagpapakitang tila madumi at unsafe pa rin ang flagship branch. Nataranta ang front staff. Sir, may 3 guest na pong umatras, sigaw ni Maita habang hawak ang telepono. Sa kusina, napamura si Tomas sa gulat. Si Ben-Hur naman ay agad tumawag sa compliance team. At si Elisa ang unang sinalubong ng bigat ng sisi mula sa ilang takot na staff. Baka may nag-leak na naman, bulong ng isa. Siya kasi ang humahawak ng floor, sabi ng isa pa. Narinig yun ni Elisa at sa unang pagkakataon simula nang mapromote siya, naramdaman niyang parang hindi sapat ang lahat ng sipag niya para maipagtanggol ang sarili. Ngunit halip na umurong, doon siya tumindig. Lahat ng CCTV copy from the past 3 weeks ilabas, utos na kay Juno at sa bagong admin clerk na Perla Dinampo. Yung receiving logs, sanitation receipts at maintenance turnover sheets dalhin sa opisina, ngayon na. Napatingin si Maita sa kanya. Sigurado ka? Kung gusto nilang manira, sabi ni Elisa, nanginginig mulit matatagang boses, ipapakita natin ang totoo. Doon nagsimulang kumilos ang buong grupo. Si Tomas ang naglabas ng kitchen inventory photos at actual food safety records. Si Juno at Perla ang nagtipon ng time-stamped CCTV files. Si Maita ang kumuusap sa ilang dating crew na dati ring inapi ni Gerard upang magbigay ng written testimonies. Si Ben-Hur ang nag-compare ng old payroll anomalies laban sa bagong sistema. At si Sabina ang naghanda ng legal notice sa libel, cyber-libel at corporate sabotage. Sa gitna ng lahat niyon, tahimik lang pinagmamasdan ni Celestina ang manapangyayari. Nakita niya kung paano hindi iniwan ni Elisa ang pwesto niya kahit siya ang dadiling sisihin.
Nakita niya kung paano hindi lang para sa sarili ang ipinaglalaban nito, kundi para sa buong branch. Nakita niya kung paano si Leandro, sa kabila ng pagod at sugat ng nakaraan, ay hindi na tumatakas. At unti-unti may nabasag sa matagal niya ng paninigas. Ilang araw matapos mapigilan ng tuluyang pagkasira ng investor dinner, pamamagitan ng konkretong ebidensya, may isa pang desisyon ikinagulat ng lahat si Leandro. Ibinenta niya ang isang mamahaling beach property na matagal nang nakapangalan sa kanya. Sir, siguradong gusto mong bitawan yon? Tanong ni Ben-Hur nang makita ang papilis. Oo, sagot ni Leandro. Matagal na rin namang wala akong buhay doon. At para saan ang pondo? Para sa Employee Housing Assistance, ani niya. At para sa Culinary Scholarship. Anong pangalan ng scholarship? Tanong ni Sabina. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Mirela V. Vallejo Memorial Scholarship. Doon lamang napayuko si Celestina na noon ay naroon din sa silid. Matagal siyang walang sinabi, ngulit sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, hindi nagalit ang nakikita sa mga mata niya nang tumingin siya kay Leandro, kundi lungkot. At marahil, kaunting pagkaunawa. Hindi mo pala siya kinalimutan. Mahinang sabi niya. Dahan-dahang umiling si Leandro. Hindi. Naligaw lang ako. Tahimik ang buong silid. Sa labas ng opisina, abala pa rin ang flagship branch sa pagbangon mula sa panibagong dagok. Ngunit sa loob ng kwartong iyon, may isang mas malalim na bagay na unti-unting nagaganap. Hindi pa man tuluyang naghihilom ang lahat, nagsisimula nang bumalik ang mga piraso ng tiwalang matagal na ring nagkalas-kalas. At sa gitna ng digmaan laban sa paninira, tsismis at mga lihim na kaaway, lalong luminaw na ang tunay na laban ni Leandro ay hindi lang tungkol sa pagbawi ng kumpanya, kundi tungkol sa pagbawi ng sarili niyang dangal, sa pagharap sa mga taong nasaktan niya sa pagkawala niya, at sa pagpapatunay na ang pagbabalik ay walang saysay kung hindi mo kayang magsakripisyo para sa mga taong matagal nang naiwan sa gilid. Bago tayo dumako sa pinakahuling bahagi ng ating istorya, nais ko munang magpasalamat sa iyo na hanggang dito ay kasama pa rin naming sinusindan ang paglalakbay ng mga tauhan sa kwentong ito. Mula sa unang sugat, sa mga lihim, sa mga pangangaapi, hanggang sa unti-unting pagbangon, sabay-sabay nating nasaksihan kung paanong ang isang pusong matagal nang nagkunwaring bulag ay natutong muling tuminin. Kaya bago natin tuluyang tapusin ang kwentong ito, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. At ngayon, heto na ang huling ibdo, ang bahaging magpapasya kung sino ang tunay na may paningin at sino ang matagal ng bulag, kahit bukas ang mga mata. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan para sa Casa Aminta. Bagamat napigilan ni Leandro, Sabina, Ben-Hur, Elisa at ng buong team ang mga paninira ni Gerard, hindi ibig sabihin noon ay agad na ring bumalik ang tiwala ng publiko. Maraming sugat ang naipon, maraming taong nasaktan, marami ring duda ang naiwan, ngunit sa pagkakataong ito, iba na si Leandro. Hindi na siya yung lalaking handang magtago sa likod ng dilim at katahimikan. Hindi na siya yung lalaking hinayaang iba ang humawak sa kanyang pangarap habang unti-unti iyong nilalamon ng kabulukan. Tuwing umaga, bago magbukas ang flagship branch, makikita na si Leandro roon. Hindi bilang multong dumadaan lang sa opisina, kundi bilang taong tahimik na nagmamasid, nakikinig, at humahawak muli sa ugat ng negosyong minsang nawala sa kanya. Paminsan-minsan ay may hawak pa rin siyang tungkod, lalo na sa mga araw na sumasakit ang kanyang paningin, ngunit hindi na niya ito ginagamit bilang maskara. Ginagamit niya iyon dahil iyon ang totoo niyang kalagayan. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, pinili ng mabuhay sa katotohanan kaysa sa pagtatago. Sa kabilang panig, hindi rin tumigil si Gerard Salcedo. Dahil habang abala ang Casa Aminta sa pagpapatatag ng loob at pangalan, abala rin si Gerard sa paghahanda ng sariling depensa. Nagtangka siyang baligtarin ang istorya. Nagpakalat siya ng pahayag sa ilang online media pages na sinasabing biktima lang siya ng power play ni Leandro, na ang pagpapanggap unuman ni Leandro na bulag ay isang uri ng panlilinlang sa publiko at internal staff, na siya raw bilang manager
ay sinakripisyo lamang para linisin ang imahe ng kumpanya. Ngunit hindi niya alam, habang mas lalo pa siyang nagsasalita, mas lalo ring bumibigat ang ebidensya laban sa kanya. Sa tulong ng legal team ni Sabina, ng accounting records ni Ben-Hur at ng mga testimonyo mula sa dati at kasalukuyang empleyado, unti-unting nabuo ang isang kaso na hindi na lang tungkol sa isang gabing pambabastos sa isang bulag. Na customer, ito ay tungkol sa pandaraya, sa labor abuse, sa corporate sabotage, sa sistematikong pang-aapi sa mga taong mahihina ang katayuan sa buhay, at sa paggamit sa isang negosyong may magandang pangalan bilang entablado ng sariling kayabangan. Isang umaga, habang nasa bagong training hall ng Casa Aminta sina Elisa at Maita para sa orientation ng bagong batch ng staff, lumapit si Perla, dala ang isang sobre. "Ma'am Elisa," sabi nito, "galing po sa legal. Final hearing schedule na raw." Napahinto si Elisa. Ilang buwan na ang nakalilipas mula nang magsimula ang lahat. Ilang buwan ng audit, affidavits, interviews at pagod. Ilang buwang pilit nilang pinatatatag ang branch habang sinasagot ang mga paratang at inaayos ang mga butas ng lumang sistema. Maya-maya'y dumating si Leandro, kasunod sina Sabina at Ben-Hur. "Sa isang linggo na," sabi ni Sabina, "at kailangan nating maging handa. Gustong gawing sentro ng kabilang kampo ang issue ng pagpapanggap mo." Tahimik na tumanggo si Leandro. Hindi siya nagulat. Sa totoo lang, matagal na niyang alam na darating iyon. Dahil gaano man kabigat ang ginawa ni Gerard, mananatili pa ring malaking usapin ang ginawa niyang pagpapanggap na bulag. "Sir," maingat na sabi ni Elisa, "baka gamitin nila laban sa inyo ang lahat." Tinignan siya ni Leandro. Hindi naman sila mali sa bahaging yun. Nagulat si Maita. "Sir?" Huminga ng malalim si Leandro bago sumagot. "Nagpanggap ako. Totoo yun. Hindi ako lubusang bulag. May problema ang mga mata ko, oo. Pero pinili kong palalimin ang paniniwala ng mga tao na hindi ako nakakakita para malaman ko kung paano nila tratuhin ang isang taong akala nila ay mahina." Tahimik ang lahat. "Alam kong may mali rin doon," dugtong niya. "At kung kailangan kong akuin ang bahaging iyon, aakuin ko. Pero hindi mabubura ng mali ko ang mga ginawa nilang pang-aapi." Walang nakaimik sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita si Celestina na noon ay kararating lang at tahimik na nakikinig mula sa pintuan. Sa unang pagkakataon, sabi niya, parang handa ka nang magsabi ng buong totoo. Napalingon sa kanya si Leandro. Wala nang bakas ng dating tigas sa mukha ni Celestina. Hindi pa man lubos na malambot ang loob niya, malinaw na nagbago na ang pagtingin niya sa bayaw niya. Hindi na ito ang lalaking pinili niyang kamuhian sa loob ng maraming taon. Isa na itong lalaking may mga pagkakakulang, oo, pero sa wakas ay handa ng managot. Dumating ang araw ng pagdinig. Hindi iyon en grande. Wala ring dramatic na media frenzy sa labas ng gusuling, kahit may ilang reporter na nag-abang. Ngunit para sa mga taong direktang sangkot, isa iyong araw na parang may timbang ang hangin. Kasama ni Leandro sina Sabina, Ben-Hur, Elisa, Tomas at Maita. Naroon din si Juno na ngayoy mas tuwid na ang tindig kaysa noong mga panahong takot na takot pa siyang magsalita. Naroon si Celestina. Naroon din si Noemi at Aling Sabel. Parehong tahimik, ngunit matatag ang presensya. Sa kabilang panig, naroon si Gerard, kasama ang abogado niyang si Attorney Ramil Dacara, at kasama rin sina Rex at Pia na parehong hindi na makatingin ng direkta sa dating management team. Nang magsimula ang pagdinig, sinubukan agad ng kampo ni Gerard na ilihis ang usapan. Hindi po maikakaila, sabi ni Attorney Dacara, na ang buong pangyayari ay nagsimula sa isang plinadong panlilinlang. Ang founder mismo ng Casa Aminta ay nagpanggap na bulag upang subukan ng sarili niyang empleyado. Ang tanong, ethical ba yun? O isa itong emotional trap para pilitin ang mga tao sa pagkakamali? Tahimik si Leandro habang nagsasalita ang abogado. Pagkatapos, isa-isang inilatag ng kampo ni Gerard ang argumento nila na stress lamang ang dahilan ng mismanagement, na may kakulangan sa staff training, na pinapalaki lamang ang isang insidente, at na ang founder na si Leandro ay hindi na dapat pang pagkatiwalaan dahil hindi ito naging tapat sa sarili niyang pagkakakilanlan ng gabing iyon. Pagdating ng oras para tumayo si Leandro, halos marinig ni Elisa ang sarili niyang kabog ng dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi siya sumandal sa tungkod agad.
Sa halip, hinawakan niya muna ang gilid ng mesa at humarap sa panel. Iaaminin ko, Sinimulan niya na may bahagi sa ginawa ko na hindi karaniwan at hindi madali para sa iba na tanggapin. Hindi ako lubusang bulag. May kondisyon ng aking paningin, pero pinili kong magpanggap na mas malala iyon upang marinig at maramdaman ko kung paano tratuhin ng mundo ang isang taong inaakala nilang walang laban. Tahimik ang buong silid. Hindi ko iyon ginawa para magtanim ng bitag dugtong niya. Ginawa ko iyon dahil matagal akong nawala. At nang bumalik ako, nalaman kong may mga taong pinapaupo sa maruruming sulok, hindi lang sa restaurant ko, kundi sa buhay. Dahil lang mahina sila, mahirap sila, o wala silang kakayahang lumaban. Napatingin si Gerard sa kanya, halatang pilit na nananatiling kalmado. Kung may pagkakamali ako, pagpapatuloy ni Leandro, iyon ay ang sobrang tagal kong nawala at ang sobrang tagal kong hinayaang iba ang magmalupit sa ngalan ng negosyong itinayo namin ng asawa ko. Pero ang pagpapanggap kong iyon ay hindi ang sentro ng kasong ito. Ang sentro nito ay ang malinaw na pagyurak sa dignidad ng tao, ang pandaraya sa records, ang pang-aapi sa mga empleyado at ang planadong pananabutahe sa kumpanyang hindi ninyo naman itinayo. Pagkatapos ay isa-isang humarap ang mga saksi. Si Elisa, na natatag na ikinuwento ang mga panlalait, salary deductions at paggamit ni Gerard sa salitang ambience para itulak sa sulok ang mga hindi niya gustong customer. Si Tomas na naglatag ng kitchen anomalies, false sign-offs at budget diversions. Si Maita na nagsalaysay ng culture of fear sa branch at kung paano sadyang minamaliit ang staff na hindi presentable. Si Juno na noon ay nanginginig pa, ngunit ngayon ay kayang tumingin ng direkto habang sinasabing, tinuruan kaming unahin ang mukha at pera ng customer, hindi ang pagiging tao niya. Kasunod noon ay ang mga dokumento ni Ben-Hur, ang legal findings ni Sabina at maging ang mga digital traces na nagpapatunay na may kinalaman si Gerard sa boosted smear campaign at sa pagpapadala ng edited clips sa investors. Habang tumatagal ang pagdinig, unti-unti nababasag ang depensa ng kabilang kampo. Si Rex ang unang bumigay. Hindi ko po plano lahat yon, halos pabulong niyang sabi nang ma-pressure sa cross-examination. Si Sir Gerard po ang laging may utos. Namutla si Gerard. Kasunod nito, si Pia ay napaluha at inaming ilang beses siyang inutusan na huwag pansinin ang complaints at baguhin ang reservation logs para mauna ang mga importanteng tao. Sa puntong iyon, malinaw na ang lahat. At nang ilabas ang desisyon makalipas ilang linggo, tuluyan nang bumagsak si Gerard Salcedo. Napatunayang guilty siya sa fraud, labor abuse, falsification of internal operational records at corporate sabotage. Kasama niyang pinatawanan ng karampatang parusa sina Rex at Pia, magawa't mas magaang ang naging hatol sa dalawa dahil sa pag-aamin at pakikipagtulungan nila sa investigasyon. Hindi na lumaban pa si Gerard sa publiko dahil sa unang pagkakataon sa buhay niya, wala nang natira sa kanya kundi ang sarili niyang anino. Ngunit higit pa sa pagkatalo ng isang kontrabida, mas mahalaga ang nangyari pagkatapos noon. Dahil hindi hinayaan ni Leandro na mauwi lang sa parusa ang lahat. Sa unang anibersaryo ng muling pagbubukas ng inayos na flagship branch, nagdaos ang Casa Aminta ng isang simpleng pagtitipon. Walang sobrang karanyaan, walang paandar, ngulit puno ng tao, empleyado, pamilya ng staff, scholars, dating crew na muling bumisita at ilan sa mga customer na bumalik dahil nakita nilang totoo ang pagbabago. Ang dating maruming sulok sa hilig kung saan minsang pinaupo si Leandro sa tabi ng basura at tumatagas na aircon ay tuluyan ng binago. Hindi na iyon service dump area. Ginawa iyon bilang isang maliit ngunit eleganteng memorial corner. May maayos na ilaw, may malinis na pader na may framed words, at sa gitna noon ay isang plaka. Sa lugar na ito, minsang yunarakan ang dignidad ng isang tao.
Mula ngayon, magsisilbing itong paalala na walang sino man ang dapat ilagay sa maruming sulok ng pagtrato. Dahil ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa damit, anyo, kapansinan o estado sa buhay. Nang mabasa iyon ni Juno, napangiti siya. Nakagraduate na siya sa kolehiyo noon sa tulong ng scholarship grant ng Casa Aminta. May sarili na rin siyang maliit na office sa bagong training department. Si Tomas naman ay nakapagbukas na ng maliit na lugawan sa tulong ng company loan program, ngunit nananatili pa rin siyang consultant chef ng Foundation Kitchen. Si Maita ay naging branch manager ng bagong Casa Aminta Laguna branch. At si Elisa ay hindi na lamang basta dating waitress na pinahiya sa harap ng lahat. Isa na siyang Operations and People Development Lead ng Casa Aminta Foundation at siyang pangunahing humawak sa Disability Sensitivity Training, Staff Welfare Programs at Employee Mentorship. Ngunit ang pinakamagandang pagbabago ay hindi agad nakita sa posisyon o titulo, kundi sa paraan ng paghilom. Isang gabi matapos ang programa, tahimik na naglalakad sina Leandro at Elisa sa likod ng branch kung saan mas malamig na ang hangin at hindi na amoy basurahan kundi bagong linis na kahoy at halamang inilagay sa paligid. Naalala mo pa? Tanong ni Leandro, nakatingin sa memorial corner. Gumiti si Elisa. Paano ko makakalimutan? Doon ko unang naisip na baka wala talagang makakapigil kay Sir Gerard noon. At doon din unang nabuksan ng mata ko. Sagot ni Leandro. Napatingin si Elisa sa kanya. Hindi dahil nahuli ko siya. Dugtong ni Leandro, kundi dahil nakita ko kung sino ang may puso kahit walang kapangyarihan. Tahimik si Elisa. Hindi sila nagmadaling pangalanan ang namamagitan sa kanila noon. Hindi naging bigla ang romansa. Hindi rin naging simpleng gantimpala sa kabutihan niya ang paglapit ni Leandro. Ang namuo sa pagitan nila ay dumaan sa tamang panahon, sa pagtatrabaho, pagtitiwala at paghilom. At nang gabing iyon, sa harap ng munting ilaw sa dating sulok ng kahihiyan, marahan niyang sinabi, "Sir, Leandro, masaya ako na hindi ka na nagtatago." Napangiti siya ng bahagya. Ikaw mang nagturo sa akin na kahit takot ang tao, pwede pa rin siyang tumayo. Sa di kalayuan, pinagmamasdan sila ni na Aling Sabel at Noemi mula sa may glass wall. Parehong may ngiting alam na ang buhay ay hindi man bumalik sa dati, nakahanap naman ito ng bagong anyo. Maging si Celestina na noon ay abala sa pakikipag-usap sa ilang scholar sa pangalan ng atin niyang si Mirella ay tuluyan ng lumambot ang loob. Hindi na niya tinitignan si Leandro bilang lalaking tumakbo lang sa sakit. Tinitignan na niya ito bilang lalaking nagkamali, naligaw, ngunit sa huli ay piniling bumalik at magbayad ng utang sa mga taong naiwan. Sa huling bahagi ng programa, umakyat si Leandro sa maliit na entablado ng flagship branch. Nasa harap niya ang mga empleyado, investors, dating critics na mayo'y bumalik, mga pamilya ng staff at mga ordinaryong tao na minsang inisip na ang Casa Aminta ay isa na lang pangkaraniwang negosyong nilamon ng yabang. Tahimik niyang hinawakan ang mikropono. At the peak of my life, wika niya, akala ko ang pinakamalaking takot ng tao ay ang mawalan ng paningin. Pero nagkamali ako. Ang pinakamasaklap na pagkabulag ay hindi nangyayari sa mata. Nangyayari ito sa pusong marunong tumingin pero ayaw umunawa. Nangyayari ito sa isipang marunong humusga, ngunit hindi marunong umalala na ang bawat taong tumapasok sa isang pinto ay may dalang sugat, pagod at dangal na dapat igalang. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ng ilan sa staff. Nagpanggap akong bulag. Sabi niya, pero ang totoo, matagal akong nabulag sa sarili kong lungkot. At kung hindi dahil sa mga taong tahimik na may malasakit, sa mga empleyadong pinili ang tama kahit delikado, sa mga kaibigang hindi ako nahayaang tuluyang mawala, at sa mga taong patuloy na naniniwala na may pag-asa pang ituwid ang mali,
baka hindi ko na nakita ang liwanag na meron pala sa dulo ng lahat. Sa hulihan, mahigpit na magkahawak kamay sina Aling Sabel at Noemi. Si Elisa ay nakatingin lang kay Leandro at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, hindi na siya mukhang lalaking dinudurog ng alaala. Mukha na siyang lalaking marunong ng mabuhay kasama ang alaala. At habang umaalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong branch, habang ang dating maruming sulok ay nagsisilbi ng paalala ng dignidad, habang ang mga dating tahimik na empleyado ay isa-isang umaangat sa buhay, at habang ang Casa Aminta ay muling nakikilala hindi lang sa sarap ng pagkain kundi sa tibay ng prinsipyo, tuluyan nang nagsara ang kabanata ng kadiliman sa buhay ni Leandro Vallejo. Hindi na siya ang lalaking nawala sa sarili niyang mundo. Hindi na rin siya ang may-aring kailangang magpanggap upang malaman ang totoo. Dahil sa huli, nakita niya rin sa wakas na ang negosyo ay pwedeng itayong muli. Ang tiwala ay pwedeng paghirapan ulit. At ang pusong matagal nang naparalisa ng sakit ay kaya pa ring matutong magmahal, manindigan at tumingin ng malinaw. At sa gabing iyon, sa gitna ng ilaw, luha at tahimik na paghihilom ng napakaraming sugat, tuluyan nang nagwakas ang kwento ng isang lalaking nagpanggap na bulag. At nagsimula ang mas maliwanag, mas marangal, at mas makataong yugto ng kanyang buhay.